Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Pinakilos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang puwersa ng militar upang harapin ang multi-terrorist group sa Mindanao. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP Secretary Jesus Duresa, kasabay ng nagpapatuloy na opensiba ng militar sa Butig, Lanao del Sur. Ayon kay Duresa, batid ng Pangulo ang mga hamong kanyang susuungin, subalit matapang anyang haharapin ito ng Pangulo. Samantala, ipinabatid din ni Duresa na nakikipagtulungan na rin ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar upang alalayan ang mga nagsisilikas na residente sa Butig, bunsod ng mga bakbakan. Samantala, mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang kumakalat na balitang nakubgub na ng multi-terrorist group ang bayan ng Butig sa Lanao del Sur. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, 11 miyembro nito ang kumpirmadong nasawi. 2 naman ayon kay Padilla ang sugatan sa panig ng militar, habang napilitang magsilikas ang mga residente sa lugar nang sumiklab ang bakbakan. Babala naman ng AFP, posibleng tumagal pa ng 2 linggo ang sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at ng teroristang grupong Maute. Good evening, Mai. Good evening to all televiewers. Sir, Major Tan says airstrikes in Butig against the Maute group began Friday. What's the situation right now on the ground? Yes, that's true. There's been almost close to 4 days of operations conducted by 103rd Brigade, led by Colonel Murillo and his men, against the Maute group. Today, there were fresh skirmishes again that occurred between the Maute group that are holed up in some pockets of Butig. The troops have been trying to clear the area since the other day, and this includes those who have occupied the abandoned municipal building of that old part of Butig that they attacked last February. General Padilla, Major Tan says more airstrikes will follow and troops are repositioning there for the offensive. But have you identified the exact areas that the Maute group has occupied? I understand there's also a school and a mosque that they've occupied in Butig. Yes, this was reported to be among those that they have occupied: the madrasa area, the high school, the old municipal building, and I think a few other houses. But that part of Butig is an area that's primarily occupied by mostly supporters of the group. The other part of the municipality, where most are already living, is free of this influence, and hence closely being guarded by both police, barangay members who are working with the local government to ensure its security, as well as members of our troops who are tasked to secure that part of Butig. What about civilians, sir? What's the situation of residents there, and are there displaced families? Yes, there are a few displaced families, but essentially, by and large, that group where most of these skirmishes and the fight has been going on have been abandoned or left by many civilians who have nothing to do with the fight and who are neither relatives nor supporters of this group. Hence, that part of town is free of these civilians. That's why there have been only a few IDPs. But even then, the IDPs that have been affected are well taken care of by local governments, and local government has been working closely with our troops. General Padilla, let's talk about the President's recent statement about how to deal with the Maute group. He said he prefers to talk and instead of launching an all-out war. But they've been blamed for the Davao blast last September. And what about accountability for the other criminal acts of the group? Most of the members of the group who had direct participation in the Davao bombing have been arrested and are in prison and awaiting trial. And all the rest who are still at large need to be arrested and made to face the consequence of their action. As to the rest of the group, we welcome the President's call always to engage in talks rather than in fighting. You see, what we have and are fighting against are Filipinos
kapwa Pilipino po natin itong mga ito at mas mabuti po na nag-uusap tayo kaysa nagbabakbak at nagbabatayan. That is part and parcel, I think, of what the President has been pushing all along since he assumed office. He wants to show a strong stand that he can do so much, but if given a chance, he would rather go enter into talks rather than continue on killing each other. Naniniwala ang militar na walang kinalaman ang pagkakabimbi ng panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL sa mga karahasan ng Maute Group sa Lanao del Sur. Nakita raw sa kutang nabawi ng militar ang ilang pruwebang sympathizers ang mga ito ng grupong ISIS. Live mula sa Iligan City, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, matapos nga ang may 10 araw na bakbakan ay naitaas na rin ng mga sundalo ang watawat ng Pilipinas sa butig sa Lanao del Sur. Ito matapos nga matiyak na wala ng panganib sa kuta ng Maute Group. Narito ang aking report. Matapos makubkob ng militar ang kuta ng teroristang grupo ng Maute Group kahapon, kanina sumama kami sa mga sundalo para puntahan ang baluarteng ito. Hindi madali ang daan papunta sa Barangay Poktan sa Butig, Lanao del Sur. Dumaan ang convoy namin sa ilog. Mula rito, tanaw ang isang high ground at ang 3 palapag na bahay na nagsilbi raw na watchtower ng teroristang grupo. Narito ako ngayon sa Barangay Ragayan at ito raw yung first line of defense ng Maute Group sa banda rito, yung Ragayan Elementary School na marami ring tinamong mga pinsala dahil sa tama ng bala at mga pampasabog. Habang dito naman sa aking likuran, ito yung watchtower ng Maute Group na 3 palapag at sinasabi nga ng militar na heavily fortified ito at makikita nga natin, puro buhos yung mga dingding nito, buhos sa simento, kaya naman napakahirap nilang i-penetrate at yung mga butas na yan ay likha daw nung mga binala nung tangke para nga ma-penetrate nila yung lugar na yan. Aminado ang militar, nahirapan sila sa kanilang operasyon. Kapansin-pansin din ang pagkakayari sa mga bahay dito. Nakaramihan sa mga dingding, puro buhos na simento. Ang nagpagawa diyan, si Gani, para yan sa redo ng Roma 2 at saka Pansar, hindi para sa military. Sa kaligid na Barangay Poktan, matatagpuan ang main camp ng mga Maute, malapit sa isang moske. Makikita ang 2 motorsiklo na tinangay daw ng grupo mula sa patrol base ng Army sa sentro ng bayan na kanilang sinalakay noong Pebrero 21. Di kaluyuan doon ang isang bahay na supply house daw ng grupo. May mga foxhole na nakita doon ng mga sundalo. Ang mga palayan sa lugar, apektado rin ng bakbakan sa dami ng hukay na dulot ng labanan. Ganito kalaki ang nalikhang crater sa pagsabog ng mga bombang inihulog ng OV-10 bomber plane. Ang puntira nito, ang bahay ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute na nasa aking likuran. At sabi ng militar, hindi rin daw kalayuan dito ang kampo ng MILF at naniniwala ang militar, hindi humalo sa kaguluhan ang MILF. Purong buo sa semento rin ang bahay ni Omar. Sa bahay naman ni Abdullah, isa sa mga lider, nakita ang ilang itinataling headband na may markings ng katulad ng sa ISIS. Sa isang kubo, naka-spray paint naman ang salitang ISIS. Kanina, itinaas na ang watawat ng Pilipinas sa lugar. May symbolic na turnover din ng flag ng bayan ng Butig sa pagitan ng mga sundalo at lokal na pamahalaan. Dahil sa pagsubok na ito, ay napakita natin ang tunay na kakayahan ng ating organization. Nagsimula ang conflict na ito ng February 20. At ngayon ay March 1, na-resolve na kaagad natin at the fastest possible time na magawa natin. Nanindigan ng militar, terorista ang Maute Group at hindi raw BBL ang dahilan ng kanilang paghahasik ng gulo. Involved sila sa halos lahat na patayan dito sa Lanao del Sur. Ang kanilang extortion activities, ang pag-bomb nila ng ating mga electric towers dito sa area ng Lanao del Sur at adjacent provinces. Ma'am Jess, tiniyak nga ng militar na hahabulin pa rin nila yung mga nakatakas na miyembro ng Maute Group. Samantala sinasabi naman ng lokal na pamahalaan na matatagalan pa bago nga makabalik sa normal yung kanilang pamumuhay at kinakailangan daw nila ng suporta at pagbabantay ng militar dahil sa banta na maaaring bumalik sa kanilang lugar ang Maute Group. Ma'am Jess.
Iyan, so magkaiba ngayon ang sinasabi ng militar at ang vice chair ng MILF, si Gadsali Jafar. No? Sinabi niya na, sabi ni Vice Chair Jafar, hindi niya masiguro kung miyembro nila o miyembro na, kasi may overlapping memberships nga yung magkakaibang mga grupo dyan sa Mindanao, at sinasabi niya na hindi terorista to mga to, kundi yung mga disgruntled dun sa hindi pagkatuloy ng BBL, di ba? Yun ang sabi ni Vice Chair Jafar. Ngayon ang military sinasabi, terrorist itong mga Maute group, walang kinalaman yung kanilang mga pagpaparamdam ngayon o paghahasik ng lagim dun sa BBL. So magkaiba ngayon yung sinasabi nila. Iyan. Ma'am Jess, yung militar hindi naman nila tinatago na maari din talaga na meron daw mga miyembro ng MILF na humalo dito, lalo na nga yung mga kamag-anak, pero as an individual daw ito at hindi bilang miyembro ng MILF, kumbaga sumaklolo lamang sila doon sa kanilang mga kaanak na napapalaban nga doon sa bahaging yan ng Butig, Ma'am Jess. Pero yung kung mga terorista ito o hindi, magkaiba rin sila ng sinasabi. Iyan. Ma'am Jess, yan po yung talagang pinagkakaiba nila, no, sapagkat yung sinasabi nga nitong si Jafar, sila yung mga taong ito na lumaban sa pamahalaan ay mga galit daw dun sa hindi pagpasa ng BBL, habang ang militar naman, ang sinasabi nila ay ilang taon na nagsasagawa ng pagpatay, ng pagbobomba ng mga NGCP Tower at ng iba pang pagpapasabog itong grupong ito ng Maute Group, Ma'am Jess. In the meantime, hindi kaya ito lalong makapag-jeopardize dito sa prospects o chances ng BBL, Ian? Ma'am Jess, ang sinasabi ng militar ay hindi daw ma-jeopardize yung ating peace process, sapagkat kanina nga rin, Ma'am Jess, dun sa pagpunta namin dyan sa Butig, ay may mga observer ang IMT, yung International Monitoring Team na mga Malaysians, at may mga kasama rin sila na miyembro ng AJEC at CCCH. Kaya yung peace mechanism daw po ay talagang gumagana at hindi raw hahantong sa karahasan itong nangyaring ito sa Butig, Ma'am Jess. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Pinakilos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang puwersa ng militar upang harapin ang multi-terrorist group sa Mindanao. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP Secretary Jesus Duresa, kasabay ng nagpapatuloy na opensiba ng militar sa Butig, Lanao del Sur, ayon kay Duresa, batid ng Pangulo ang mga hamong kanyang susuungin, subalit matapang anyang haharapin ito ng Pangulo. Samantala, ipinabatid din ni Duresa na nakikipagtulungan na rin ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa militar upang alalayan ang mga nagsisilikas na residente sa Butig, bunsod na mga bakbakan. Samantala, mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang kumakalat na balitang nakubgub na ng Maute Terrorist Group ang bayan ng Butig sa Lanao del Sur. Ayon kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, 11 miyembro nito ang kumpirmadong nasawi. 2 naman ayon kay Padilla ang sugatan sa panig ng militar, habang napilitang magsilikas ang mga residente sa lugar nang sumiklab ang bakbakan. Babala naman ng AFP, posibleng tumagal pa ng 2 linggo ang sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at ng teroristang grupong Maute. Good evening, Mai. Good evening to all televiewers. Sir, Major Tan says airstrikes in Butig against the Maute group began Friday. What's the situation right now on the ground? Yes, that's true. There's been almost close to 4 days of operations conducted by 103rd Brigade, led by Colonel Murillo and his men, against the Maute group. Today, there were fresh skirmishes again that occurred between the Maute group that are holed up in some pockets of Butig. The troops have been trying to clear the area since the other day, and this includes those who have occupied the abandoned municipal building of that old part of Butig that they attacked last February. General Padilla, Major Tan says more airstrikes will follow and troops are repositioning there for the offensive. But have you identified the exact
areas that the Maute group has occupied. I understand there's also a school and a mosque that they've occupied in Butig. Yes, this was reported to be among those that they have occupied: the madrasa area, the high school, the old municipal building, and I think a few other houses. But that part of Butig is an area that's primarily occupied by mostly supporters of the group. The other part of the municipality, where most are already living, is free of this influence, and hence closely being guarded by both police, barangay members who are working with the local government to ensure its security, as well as members of our troops who are tasked to secure that part of Butig. What about civilians, sir? What's the situation of residents there, and are there displaced families? Yes, there are a few displaced families, but essentially, by and large, that group where most of these skirmishes and the fight has been going on have been abandoned or left by many civilians who have nothing to do with the fight and who are neither relatives nor supporters of this group. Hence, that part of town is free of these civilians. That's why there have been only a few IDPs. But even then, the IDPs that have been affected are well taken care of by local governments, and local government has been working closely with our troops. General Padilla, let's talk about the president's recent statement about how to deal with the Maute group. He said he prefers to talk and instead of launching an all-out war. But they've been blamed for the Davao blast last September. And what about accountability for the other criminal acts of the group? Most of the members of the group who had direct participation in the Davao bombing have been arrested and are in prison and awaiting trial. And all the rest who are still at large need to be arrested and made to face the consequence of their action.